po, pag tunaw na siya at luto na, natunaw na ang ano, ganyan ang consistency, lalagay ko na po ito sa medium high, itong ating apoy. Ilalagay ko na po ngayon ang gatas. Yan. Yan. Ngayon po, habang ano po, ito po ay kailangan pong haluin ng haluin. Hi, good Monday. Magandang araw sa lahat ng aking mga followers. Shout out to all po. At nandito na naman po si Batanggenya sa kusina niya. Ano ba ang ating piprepare ngayong araw na to? Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng biscuit in gravy. So na po, nagpiprito na po ako nito. Ano ba ang ating mga kailangan? Kailangan po natin ng sausage. Yan. Ito pong sausage. Yan. Meron pong different kinds of sausage, pero ito po ang available dito sa anak ko. So, ito pong sausage ay nabibili sa Walmart. At kung saan-saan man po. Ano po kasi, sa totoo lang po, ako po nagluluto nito, pero hindi po ako mahilig sa ganito. Hindi po ako masyadong sa ganitong recipe. Pero ituturo ko po sa inyo ngayon ang ating kung paano ba gumawa. Ang hirap talaga nang wala akong stand kasi maggalaw. So, bali po, ang gagawin ko ay 8 sausage po, sausage patties. Pero may nabibili po sa Walmart na ano na po siya, ito pong sausage na ito ay made of pork. Ano po, merong hot and spicy at may regular po. Pero ang ginagamit ko po ay ito pong non-spicy. So, ang gagawin po natin ay ilulutuin muna po natin ang ating sausage. Sige, lutuin nyo and then ituturo ko po sa inyo kung paano po ang next step. So, habang niluluto po natin ang ating sausage ay kailangan na po natin magpainit ng isang kaldero o deep enough para makapagluto tayo ng sauce. Ano po? Sige lang po. Yan po ay low heat po siya. Naka-on po siya. Para habang niluluto ko po to ay naka-ready na po yung ating next step. Pasensya na po talaga kayo at ito'y talagang magalaw ang aking pagbibideo. So, lutuin lang po natin to. Bali po nabibili sa Walmart na parang ano po siya, tube. Yung po ay i-slice niyo po siya. Pero ito po ay ready, sliced already po. So, ipiprito ko lang po yan. Dapat po ay yung gold, ano po siya, brown na po siya. Pag brown na po siya, pwede na po siyang hanguin. Pwede na po siya. Balik-balikin lang natin. Bali, medium char lang po. Ano po? Yan. Yan po, dahil yan ay cast iron, patayin ko na po siya. Ano po? Yan. So, punta naman tayo sa next step. Ang next step so ay, para makita nyo, hirap nang walang stand ng camera. So, ang gagawin ho next step ay hihiwain natin. Hihiwain ho ang sausage ng ganito. Bali po, pasensya na po talaga at wala po ganyan po. Hihiwain ng ganyan po ang karne. So, pakita ko na lang ho sa inyo at wala ho lang naghahawak pag na-slice ko na ho. Yan ho, nahiwa na natin. So, ang sunod naman ho, dito naman ho tayo sa isang kalan. Yan. So, yan po ay medyo mainit-init na po kasi inilagay ko po siya sa low heat. Ano po ba ang dito po ang ating ingredients muna. Ilalagay ko po sa description. Ano po?
Balang ating pong kailangan, yung pong sausage, yung pong mga sausage, depende ho sa dami ng inyong lulutuin. Bago dito ho, kailangan ho natin ng lard or ano po, taba ng baboy. Ano po? Kung wala po kayong taba, pwede po ang butter. At saka meron po ako ditong 1/4 na all-purpose flour. At saka kailangan po natin ng, dito po sa gagawin ko, ay 3 cups of milk, 1/4 of all-purpose flour, at saka mga ano po to, mga 3 tablespoon po ng ating taba ng baboy. O kung wala kayong taba ng baboy, kailangan, pwede rin po ang lard, pwede din po ang butter. Okay po. So, at saka ito po, nainit na po natin. So, medyo lagay po natin sa medyo, ano po, yan. So, ibababa ko muna po ang phone kasi talagang ang hirap po ng walang stand. Sandali lang. Ang gagawin po natin at mainit na po itong ating paglulutuan. So, ang sunod naman po ay ilalagay po natin ang ating taba o ang lard. Ano po? So, ilagay na po natin. Ito po ay 3 tablespoon. 3 tablespoons po ang nilagay ko dito. Ano po? Ito po ang ating nilagay na to. Ito po yung pinaglutuan ko ng bacon. Okay po. Yan. Sandali lang po. Tunawin lang po natin. Alam ko po masasabi nyo na sobrang dami naman po yan. Kasi po, ayan. Ilalagay po natin ang ating all-purpose flour o any flour po. Pero mas maganda po talaga ay all-purpose ha. Ayan. Luluto-ulutuin lang po natin. Ayan. So, tunaw na po siya. Ano po, tunaw na. Ngayon po, pag tunaw na siya at luto na, natunaw na ang ano, ganyan ang consistency, lalagay ko na po ito sa medium high, itong ating apoy. Ilalagay ko na po ngayon ang gatas. Yan. Yan. Ngayon po, habang ano po, ito po ay kailangan pong haluin para hindi po makorta ang ating all-purpose flour. Pagka medyo naglalapot na po siya, doon po natin siya titimplahan. Bago, pag naglalampot na rin po, ilalagay na po natin ang ating sausage. Sige lang po. Papakita ko po sa inyo. Halo-halo lang. Pero mahina lang apoy para mas maganda ang luto. Ano po? Hindi bigla. Yan. Yan. Sige, ibaba ko muna po. So, ngayon po, lalagyan ko po siya ng mga ano lang po. Depende po sa alat na gusto nyo. Pero, Himalayan po ang gamit ko. So, lagay ko lang siguro ng mga 1 teaspoon muna. Sila na po ang mag-adjust. Sa totoo lang po, mahilig ako magluto nito. Hindi po ako masyado dito sa ganito. And then, lagyan po, ang sunod po naman ay, napakasimple lang ho ito, madali lang. Pamenta, mga 1 teaspoon po. Yan. Yan, hahalo-haluin po. Yun lang po ang ingredients na kailangan. Ilalagay ko po sa description. Ano po? Yan. Pag medyo naglalapot na po, saka natin po ilalagay ang ating sausage. Yan. Ito po ay matrabaho, pero masarap po to. Yan. Patient lang po talaga habang ano na po siya yung consistency niya. Sige po. Habang po naghahalo po tayo, shout out po. Shout out po sa lahat ng aking mga followers at salamat po ng marami sa walang sawa ninyong panonood ng aking mga videos.
pagpaumanhin niyo po kung medyo magulo po ang aking mga videos at nag-aaral pa rin po tayo. Okay po? At saka ang hirap po pag wala po akong stand kasi naiwan ko po sa bahay, hindi ko na po nadala dahil sa totoo lang po wala po tayo sa ating sariling bahay. Andito po ako sa aking anak. So habang ako nagluluto, so kahit pa paano naman po ay papasalamatan ko po kayo at shout out po sa lahat ng aking mga kapatid sa Pilipinas, mga kaibigan sa Pilipinas, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan sa different state dito sa US po, lalo na po sa Oklahoma at Minnesota po, at sa mga classmates ko po, mga old classmates ko po na nandito rin po sa US. Salamat po ng marami sa wala niyong sawang panonood po. At meron po isa nag-comment, nalimutan ko na, hindi ko siya matanda ng pangalan. Shout out to you at salamat. Ang sabi niya, salamat po ate at nakikita ko kung gaano kaganda ang US, at salamat po ate at nakikita ko ang view sa US. Sa iyo ate, kung sino ka man po, dahil hindi next time aking kukuhanin ng pangalan para ma-shout out kita. Salamat ng marami sa iyong laging panonood ng aking videos. At you are welcome kasi ito ang purpose ko kung bakit ako nagbi-video, para hindi magyabang kundi para ma-inspire din yung iba. Sa totoo lang, I just got inspired ng mga vlogger na sabi ko noon, dati sa Facebook ako, bakit hindi kaya ako mag-vlog? Kasi total lagi ako nagta-travel. Maipakita ko naman kung saan ako nakakapunta, at saka yung ibang mga hindi capable na mag-travel, makita naman nila yung mga places. Kasi ako, nanonood din ako ng mga vlog na talagang na-amaze ako sa kanilang mga vlogs na talagang sabi ko, ay buti may nagbablog ng ganito. Pagkalalo't i-feature nila yung mga pagluluto, i-feature nila yung mga gala nila, yung different countries, nakaka-amaze po. So, salamat po ng marami sa lahat na nanonood ng aking mga videos. At kung sino po ang gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo at aking isa-shoutout ko po kayo. At basta po, hindi po tayo busy, magre-response po ako, at yung natatagalan po, patawad po, at dahil talagang ako po ang taong napakadaming ginagawa. So, habang niluluto po natin to, salamat po ng marami uli at love po tayo. So, ito po ipakita ko na po sa inyo ang yan. So, medyo lumalapot na po siya. O, kita nyo po. Talagang patient lang po. So, naglalapot na po siya. Pwede na po nating ilagay ang ating sausage. Basta ang sabi ko sa inyo, patuloy ho ang paghahalo. Yan, hinaan ko muna ang kapoy baka kasi makakartap po ko siya. Kaya napaka-importante po na lulutuin muna po natin ang ating flour plus yung pong pinaka-butter niya para hindi po siya buo-buo. Yan. At ipapakita ko po paano ba, saan ba po ito nilalagay at paano po ba ito kinakain. Ituturo ko rin po sa inyo. Basta tapusin nyo lang po ang video at nang makita. So, lagay ko ng lahat. Yan. So, medyo nag-ano na po siya. Oh, kita nyo po yan. Dapat po talaga malapot siya. Yan. Yan. O, di po ba? Yan. Titikman ho natin, yan. O, di po ba, medyo malapit. Yan, tikman ko mo ho na ho. Yan, tamang na po to. Tamang-tama lang po. So, sabi ko nga po sa inyo, 3 cups of milk, fresh milk po ang ginamit ko dito. 1/4 cup po of all-purpose flour, at saka 8 pieces po ng sausage, cut sausage. Depende po sa dami ng gusto nyong sausage. Nasa inyo po yon. At saka, 1 teaspoon salt and then 1 teaspoon pepper po. Depende po sa inyo, yung pong preference nyo. Yan. Ito po, hindi pa po pwede. Medyo dapat po, pa po siya.
mas mas ano po siya, mas malapot. Hindi naman parang cola, pero dapat po ay mas malapot. Yan, kaya halo-halo lang po. Yan. Pwede na po to pag ganito na po ang consistency. Yan. Yan. Kasi ito ho, pag ito ho ay, yan, kasi hindi pa nang nakakainin, yun ho ay mas lalapot pa, ano ho. So, papatayin na ho natin, yan. Yan, patayin ko na ho yan. Pag ganyan na ho ang consistency, kasi yun ho ay pag yan ho ay palamig ng palamig, so, yun ay mas lalapot pa. So, patayin na ho natin. Ano ho. At ituturo ko sa inyo, ano ba ang kasama niyan. Yan, patayin muna natin. Aking sinasabi na tinapay, bali yung ating ginawang gravy ay sasamahan natin. Ito ho ay ating bubuksan. Yan, ito ho ay, kung tawagin ay biscuit. Ito ho yung bali. Yan. So, ganito ho ang pagbubukas ko. Ito ay mayroong line. Ako sa totoo lang, ako minsan naliliwagan yan ho. Ipipins lang. Yun ho, ipipins lang. Ganito ho ang laman yan. Okay? I-bake nyo ho ito sa 350 degrees, 15 to 17 minutes. 350 degrees Fahrenheit. Okay, so ito ho, ganito to. Yan. So, ano lang ho natin dito. Sandali. Ipapatas ho natin sa isang non-sticky baking sheet. Pasensya na ho talaga at wala ho nagkahawak na akong cellphone. Then ho. And then iniinit ko na ho ang aking under 350 degrees. Nagre-reheat pa ho siya. And then I will show you the finished product later. 350 degrees na ho siya. So, pagka Celsius ho, ang gamitin niyo 175 pag Celsius ho. Yan. So, ilagay ho natin sa middle ang rack. Yan ho, sa middle ang rack. Ano ho? So, ibibake lang ho natin yan ng 15 to 17 minutes. Yan. Ho ang finished products. Yan. Tinapay, talagyan lang ho ng gravy sa top. Bago pa kinain ho, ganito. Yan.